Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, may pag-uusapan tayo regarding kay Sian Gasa, no? Controversial siya dahil nasangkot na naman yung Bini. So, ito yung dito nag-start sa post na to. Sabi nga ni Sian Gasa, mga Gen Z, okay lang makipagkantutan as long as gumamit kayo palagi ng kondom upang hindi makabuo. Lalong-lalo na doon sa isang member ng Bini na sobrang palay. Ay, nako. So, dito na sumabog na yung damdamin ng mga fans ng Bini. Tapos ito nagpakawala na naman uli si Sian Gasa ng post. Binigyan niya ng clue. Hindi si Aya, hindi si Mika, hindi si Maloy. Ayan ha, 5 na lang. 'Di ba? Clue may nunal daw sa puwet. Mahilig pala mahilig palang ginawang hobby, huwag naman sana sumunod sa yapak ng Bea. Sayang ang karir. Pati Tomorrowland na damay sa kalandian. Ngayon, no? So ito yung mga yung mga ah sa pahayag ng mga fans ng Bini. Nakakaiyak na nakakagalit. What did they do to be humiliated and treated like this? Did they kill someone? May pinatay daw ba? Hindi naman, di ba? These girls don't deserve the hate and mistreatment they're facing. All they did was exist and work hard for their dreams. Please, kahit ngayon lang, Star Magic Philippines, Direct Loren, ABS-CBN, we're begging you to address the accusations against them. Hope you can show how much Bini and their mental health matter to you. Kahit ngayon lang, let's come together to protect Bini. Sabi nung isa. If we really care about the girls, don't dignify the post and ignore and clean our feeds with positive contents. Let's learn from the previous issues. Wag na nating ito ba yung binasa sa vlog ni Makagago kasi na-content ni Makagago to eh. We need you to step up your game and protect the girls. Hindi, ganito yan, ang pinaka the best kasing gawin dyan talaga, wag pansinin. Ganun yung ginagawa ng mga artista eh. Kasi pagka pinansin mo yan, lalong magkakaroon ng ng gravity. 'Di ba? Sa lahat ng issue na nilalabas niyan, ang pinaka-idol ko na sa ganyan, kilala niyo si Marica Reyes dati. 'Di ba nagkaroon ng scandal kay Hayden ko yun dati noon? 'Di ba meron siya noon Sa lahat ng si Katrina Halili yata meron din eh. Pero si Marica Reyes, hindi niya talaga pinansin. Tiniis niya na hindi niya sagutin. Nagkaroon pa nga ng career yun eh. Nagkaroon pa nga ng teleserye yun kahit ganun yung image niya eh. Ni Marica Reyes dati, di ba? Bilib na bilib ako doon sa taong yun. Na-overcome niya yun. Kasi mamamatay ng kusa yan eh. The more kasi na tinatablan kayo doon sa mga doon sa mga sinasabi, the more na nakaka-apekto yun. Kasi hindi nyo talaga maiiwasan yan eh. Yung mga idol nyo kasi, yung mga Bini na yan, yan eh, sikat yan. Given na yan sa mga sikat. Sometimes, ito narinig ko pa, pero hindi naman confirm. Meron akong kaibigan din niya si Sian Gasa. Minsan daw, yung mga nag-iingat ako baka mamaya madulas ako eh. Yung mga dyan, yung mga finifeed dyan na info, ay kagagawan din minsan. Hindi Bini to may sinabi sa akin isang artista eh. Kagagawan ng manager din nung artista na yon. For example, itong artista na to, ang pagkakaalam ko, hindi ko sasabihin yung pangalan, pero kilala nyo to kung sino. Laos na ito eh.
na biglang uminit na naman yung pangalan dahil kay Sian Gasa. Dati itong nasa Starstruck. Ito ay dinemanda ng isang bakla na singer. 'Di ba? Ang pagkakakwento sa akin nung kakilala ko, yung manager daw, ay hindi yata specific na siya yon. Hindi yata specific na siya. Sorry ha, nire-recall ko eh. Basta ang nangyayari, finifeed kay Sian Gasa yung chismis nung manager para maging relevant yung artista na yon. 'Di ba? For example, no, si Juan. Si Juan ay dating miyembro ng Starstruck. Laos na. Wala nang value yung pangalan. Ngayon, biglang ako, manager ako ni Juan, gagawin kong bata uli si Juan. Mag-feed ako ng chismis kay Sian Gasa. Si Sian Gasa magpo-post ngayon ng regarding kay Juan na, "Oy, alam niyo ba si Juan nakahingi ng pera kay ganito, ganyan, ganyan, ganyan." 'Di ba? Tapos nag-away, ganyan. Hanggang sa mapapag-usapan na uli natin si Juan. 'Di ba? Nagkakaroon na uli ng value yung pangalan ni Juan. Parang ganun yung nangyayari. Kaya sometimes iniisip ko parang part of the game lang to eh. Yung ganyan eh. Yun ang kwento sa akin, may nag-feed din na taga showbiz diyan kay Sian Gasa. 'Di ba? Well, kung totoo 'yon, hindi ko alam. Pero feeling ko may bahid ng katotohanan eh. Kasi sumikat yung artista na 'yon eh. Nung pinost ni Sian Gasa eh. Kasi ang reputasyon ni Sian Gasa kasi pag nagbitaw yan ng chismis, magba-viral talaga. Yun ang need ng mga hindi na relevant sa public. Well, yung Bini naman kasi relevant pa dahil sikat yan eh, 'di ba? Sikat yan eh. Pero kung sa Bini gagawin, hindi ko alam kung anong purpose. Siguro para tumagal na I don't know, no. Pero kung idadako natin na ganyan, yes, hindi naman talaga maganda yung ginagawa ni Sian Gasa. Hindi naman talaga siya maganda kasi kung tutuusin walang kwenta ito eh. Tong ganitong issue eh. Kaya tuloy napapaisip ka katulad niyan yung pinost na ganyan. Kung tutuusin walang kwenta. Let's say sabihin na natin na palaiyot yung isang member ng Bini. Let's say sabihin natin totoo. So anong doon? Kasi reason ito para pag-usapan eh. Yun lang nakikita kong reason nito eh. Para mabuhay na naman uli yung fans ng Bini, para ipagtanggol nyo ang Bini. Parang ganun yung nakikita ko. I have nothing against Bini. Magaling naman na grupo talaga. Pero, syempre, sometimes sana iisipin din natin, may laro din kasi ang showbiz eh. May laro din eh. Kailangan, tingin ko nga, mas pabor pa sa sa artista ang hindi na uubusan ng issue eh. 'Di ba? Mas pabor sa artista ang hindi na uubusan ng issue. Dahil kapag dumating yung time na hindi ka na napag-uusapan, ibig sabihin, wala nang pake ang mga tao sa'yo. 'Di ba? Maaring yung mga fans ng Bini, hindi nyo nararamdaman yan kasi member kayo ng group ng Bini eh. Let's say sa GC nyo or sa FB groups nyo, puro Bini ang nakikita mo. Pero sa labas ng mundo nyo, relevant pa ba ang Bini? Dati oo. Ako yung mga, I have nothing against sa Bini mga fans ng Bini. Dati kasi, hindi ko naman talaga kilala yan, pero maya't maya ako naririnig yung Bini eh. Bini, tas yung sino yung bias mo sa Bini, etc. Lahat yan, naririnig ko lagi kahit hindi ko sila kilala. 'Di ba? Pati yung kanta nila na Pantrapiko, lagi kong naririnig yun sa kapitbahay. Kasi yung kapitbahay namin dati,
yung anak niyan, ang pinapatugtog niyan dati Blackpink. Kabisado ko. And then nung una, nung nagwo-work pa ako, Justin Bieber ang pinapatugtog nito. Yung kabisado ko na lahat ng kanta ni Justin Bieber dahil 'di ba may mga time na pag hindi mo gusto yung kanta, kahit hindi mo siya gusto, basta lagi-lagi mo siya napapakinggan, nakakabisado mo eh. Then nauso naman yung Blackpink puro Blackpink yung napapakinggan ko, medyo alam ko na rin yung mga kanta ng Blackpink. Then BTS naman, 'di ba? Alam ko sa BTS yung Dynamite, 'di ba? Lagi 'yon. Now, dumating yung time na sikat yung BINI, kahit hindi ko sila kilala, yun narinig ko yung Pantrapiko, yung ibang kanta yun lang natatandaan ko eh. Dumating kasi talaga ang time na sikat yung mga yan. Pero nitong mga early 2025, feeling ko parang I don't know sa inyong mga fans ng BINI, hindi nyo siguro nararamdaman katulad nung sinabi ko kanina. Kasi miyembro kayo ng group, syempre mga post na nakikita nyo sa FB, puro BINI. Kasi within your group eh. Pero sa labas ng mundo nyo, tingnan nyo, medyo nababanggit pa rin naman ang BINI, katulad ng kontrobersiya do sa Jollibee, no? Yung blowout sa Jollibee na yung sa concert ng BINI, yung sa Coca-Cola. Pero sa iba, parang hindi na hindi na siya sikat. Kailangan talagang may mangyayari talagang issue dapat. Katulad nung regarding dun sa mga kakanin. Ay, kakanin ba yon? Street foods pala, sorry. Na reaction video ng BINI, di ba? Puro negative na yung puro issue na eh. 'Di ba? Wala na yung may bagong album. Meron pa ba? I'm so sorry Kung meron mang bagong album yan, hindi na rin ako updated kasi wala na sila do sa top. Now, para hindi sila mawala sa sirkulasyon, pwede hindi ko sinasabi na ganito yung nangyari. Pwede kasing gumagawa din sila ng paraan para hindi sila mawala sa sirkulasyon. May issue pa rin. 'Di ba? May issue pa rin na napag-uusapan sa BINI. At kayo mga fans, magigising yung passion nyo na ipagtanggol sila. Yun ang nakikita ko diyan. Kaya huwag kayong mag-alala, 'di ba? Yung kontrobersiya, mga fans ng BINI, kasama talaga 'yan. Baka yung mga artista nung araw, mas malulupit pa ang chismis noon. Yun talaga, agawan ng asawa noon, buntisan, binuntis ni ganito, tapos bubuntisin ng kabila. 'Di ba? Buti nga mga ganyan-ganyan lang ang sabihin ngayon eh. Hindi naman yan. Hindi naman, actually hindi naman damaging yung post eh. Siguro nasaktan lang kayo dahil sinabihan ng palaiyot, no? Pero kung tutuusin, who cares sa panahon ngayon? 'Di ba? Pagka nakita niyo yan, mga fans ng BINI, huwag na matrigger. Ano naman yan eh. Normal yan eh. Sikat kasi yung idol nyo. 'Di ba? Magtaka kayo kung hindi na napag-uusapan yung mga yan. Mas mahirap yun. Mawawala na lang yan ng bigla-bigla na hindi nyo nalalaman yung BINI nyo. 'Di ba? Ngayon, nakikurious ako, sino ba yung tinutukoy na miyembro ng BINI na yun? may, may ba? Ito, sabing gano'n nung netizen, no? Siyan ga sa hinamo ng netizens. Kung sa tingin mo ay tama ang post mo, sabihin mo yan sa harap ng anak mo. Hindi eh. Hindi. Ang dami nang ikinalat niya na na balita. Hindi naman tinatablan yan sa ganyan eh.
Target ngayon ng self-confessed scammer na si Ian Gasa ang isang miyembro ng BINI dahil sa umano'y magiging mahilig nito sa pakikipagtalik. Bagamat walang masama sa pagiging sexually enthusiastic, naging kabastos-bastos ang taong tinatarget ni Sian. Kaya hamon ng ilang netizen sa kanya, sabihin niya sa anak niya ang mga salitang ganon, di ba? Kung naniniwala siya na tama ang pinopost niya. Wala, binibigay niya yung gusto ni Sian Gasa eh. Tama din si Makagago eh. 'Di ba? Alam niyo yung ginagawa niyo mga fans ng BINI? Dinadagdagan niyo ang credibility ni Sian Gasa eh. Hindi credibility, yung reputasyon pala ni Sian Gasa. Nagsusolidify ng reputasyon ni Sian Gasa itong ginagawa niya eh. Yung sakit na sakit kayo dun sa sinabi. So, nagsampa daw ng reklamo. Ang dami na nagsampa ng reklamo kay Sian Gasa. Nagsampa ng reklamo ang Nations Girl Group na BINI laban sa mga hindi pa pinangalanang partido. Sa Instagram ng kanilang abogado na si Attorney Joji Alonso, binahagi nito ang legal complaint mula sa kanyang kliyente na sina Gwen, Aya, Sheena, Mika, Maloy, Joanna, Stacy at Colette. Hindi naman na nagbigay si Attorney Alonso ng karagdagang impormasyon. Nilalaman ng kaso ang hindi niya pinangalanan ng respondent. Tingnan nyo, hindi naman pinangalanan kung sino. Nag-ugat ang reklamo matapos ang online harassment sa grupo sa pag-rate sa iba't ibang Filipino. At ang viral, medyo luma na rin yung kasamang issue pala. Pero bakit hindi mismong si Sian Gasa ang idemanda nila? Hindi, actually, wala namang kadima-demanda doon sa sinabi ni Sian Gasa eh. Wala naman siya pinangalanan doon eh. I don't know kung pwede maging grounds yun na miyembro ng BINI, no? Pero sino sa BINI? Madami kasing miyembro ito. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kayo eh. 'Di ba? Sino sa inyo ang magdedemanda dyan? Kailangan patunayan nyo kung sino. Good night po sa lahat except kay BINI Stacy, BINI Joanna, and BINI Colette. Inaano kayo eh, no? Pinipikon kayo lalo. Nag-post ng nakaka-intrigang good night message. Wala to! Maniwala kayo sa mga fans ng BINI. Ano lang to? Huwag yung pansinin to. Diba? The more na inaano nyo yan, mas ano to eh. Mas lalong, sa bagay no, pag pinapansin nyo yan, nagiging relevant ang BINI eh. No, may double-edged sword din, no? Ano din, makikinabang din yung BINI nyo. Hindi rin pala ligtas pag nagre-react, dapat talaga nakikibasa lang. Sabi kasi dito. Siksikan sobrang sikip. Kabaliktaran nung isang member ng BINI. Hello Blooms, I just want to say sorry for reacting and engaging to a certain post about BINI. I understand it's a serious topic and I should have been more thoughtful and sensitive. I want to take full accountability and responsibility. Apologize to those who might have been offended. Muniz, I hope you don't engage in hate train in my defense. Ano naman to issue na to? Naghaha-react siya do sa post ni Sian Gasa. Hindi ba kayo nakakaamoy dyan? Baka mamaya, baka lang ha? Baka mamaya magkakabati naman talaga yung mga yan. Nag-i-steer lang itong mga to, di ba? Pag-aralan nyo din, no? Bakit siya maghahaha dun sa post ni Sian Gasa? Hindi rin pala ligtas pag nagre-react. Dapat talaga nakikibasa lang. Siksikan, sobrang sikip. Kabaliktaran ng isang member ng BINI.
Naghaha. Inaway ng fans. Uy, yung mga bini, kakampi nyo yan. 'Di ba? Kakampi nyo yan, mga fans. Huwag nyo aawayin yung ano, yung mga idol nyo, 'di ba? Siyempre, ano yung mga yan eh. Anyway, nasobrahan na yung kwentuhan natin, no? So, yan muna mapapag-usapan natin ngayong Sunday. See you mamayang gabi, mga kababayan ko. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.